Nagbitiw na nga sa pwesto ng pagka-speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa gitna ng tumitinding investigasyon at pagkalantad ng mga maanomalyang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa lumalakas na paniniwala ng mga tao na nag-ugat ang lahat sa Kamara dahil sa pagbuo nito sa questionabling 2025 national budget, may mga nagsasabi na nakumbinsi di umano si Congressman Romualdez ng kanyang mga kapartido na magbitiw na sa pwesto. Isang bagay na kalaunan ay sinang-ayunan daw ng Malacanang. Sa kanyang pagbibitiw sa pwesto, napili bilang bagong Speaker of the House si Congressman Faustino Bogie D. III mula sa 6th District ng Isabela. Isa sa mga itinuturong utak sa maanomalyang 2025 budget ay si Congressman Zaldy Co ng Ako Bicol Party List. Si Co daw ang isa sa mga arkitekto ng mga congressional insertions o mga pera na isiningit sa national budget para pondohan ang mga maanomalyang proyekto. Gaya ni Romualdez at D, si Zaldy Co ay parehong nasa majority block ng Kongreso, parehong supporters ng Pangulong Marcos. Hindi man magkakapareho ng partido, kilalang magkakaalyado ang tatlong kongresista. Si Romualdez ang siyang nagtalaga kay Zaldy Co bilang chairman ng House Committee on Appropriations noong magbukas ang 19th Congress. Isa sa pinakamakapangyarihang komite dahil ito ang humahawak sa pambansang budget. Dahil dito, nasabi noon ni Vice President Sara Duterte na si Romualdez at Co ang siyang tunay na may hawak ng pera ng Pilipinas. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldy Co at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Pero ngayong wala na si Romualdez sa makapangyarihang pwesto ng speaker at lantaran na rin niyang itinatanggi na may kinalaman siya sa mga nagaganap na katiwalian. At tila hindi rin naniniwala ang Pangulo na may kinalaman nga ang kanyang pinsan dito, naiwang nag-iisa naman sa hot seat si Congressman Zaldy Co. Sa katunayan, sa isang interview, lantarang sinabi ni House Majority Leader Congressman Sandro Marcos na si Co ang nagsadlak sa Kongreso sa putik. Isang malino na pahiwatig na isinisisi na ngayon ang lahat ng baho ng Kongreso kay Zaldy Co. I'm gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you force him to come home? I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. Sir, did They are not... too severe and it's dragging the house in the mud. Halos kamukha din ito ang statement ni Congressman Lawrence Defensor na Senior Deputy Majority Leader. Mabuting naglabas na ng order ang Speaker of the House of Representatives na umuwi na si dating Chairman of the on Appropriations, Congressman Zaldy Co. Isang malaking hakbang ito para mapanagot at malaman natin kung totoong may kasalanan siya kasi siya ang makakasagot sa mga makaanomalyang insertion. Itong 100 bilyong pera para sa mga flood control projects na mga substandard at ghost project pala ang iba. So it will bring accountability, it will bring justice at makita naman ng mga kababayan na gusto ng pagbabago na may ginagawa ang ating gobyerno sa anomalyang ito. Ang Kongreso, under the Ethics Committee, pwede siyang ipakasuhan within Congress. Ang Kongreso may Sergeant at Arms at may arrest power. Pwede din siyang ipa-extradite. We have many options under our legal system and under our parliamentary rules. Pero magandang kung wala siyang kasalanan, voluntaryo na lang siya umuwi para mapakita niya kung anong nalalaman niya at marinig sa personal ng mga tao kung anong katotohanan behind this anomalous flood control budget. Ang matindi pa rito, marami ang nagulat nang biglang maglabas ng kautusan si bagong House Speaker Bogie D ng revocation of travel clearance laban kay Co. Ayon kay D, hindi niya daw ipagtatanggol ang may kasalanan at hindi niya pagtatakpan ang mga tiwali. Si Co ay nasa Estados Unidos ngayon at kasalukuyang nagpapagamot, pero binibigyan na lang siya ni Speaker D ng 10 araw mula September 18, 2025 para bumalik sa Pilipinas at sagutin ang mga isyong ipinupukol sa kanya.
Ang unang utos ni House Speaker Faustino Bogie D. III mula nang maluklok sa pwesto, pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Siya ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing nagbabalangkas sa budget. Si Ko ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ng mga umano'y maanumalyang flood control project. Base sa Notice of Revocation o pagbawi na inilabas ni D, agarang pinawalang bisa ang travel clearance ni Ko. Binigyan siya ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas dahil urgent o kailangan raw agad tugunan ang mga issue. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawan ng iba pang legal na hakbang. Ang revocation naaayon daw sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng issue sa bansa na nangangailangan ng kanyang personal na pagdalo sa Kongreso. Dahil dito, marami ang nagsasabi na panahon na nga ng laglagan sa Kongreso. Sa dalawang akusado, si Romualdez at si Ko, posible umanong mas pinili ng Kongreso na sagipin si Romualdez dahil pinsan siya ng Pangulo. Sabi nga ng iba, si Ko daw ang nagsisilbing fall guy para di umano'y pagtakpan si Romualdez. Sa kanyang speech, malinaw ang pangako ni Speaker Bogie D. sa Kongreso na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay magbabago na ang mababang kapulungan. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Pero may ilan na nagpahayag ng pagdududa sa pangakong ito. Isa dyan si Congressman Kiko Barzaga ng 4th District ng Cavite. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Barzaga ang ganito. Wala akong tiwala kay Speaker Bogie D, magiging Romualdez 2.0 lang yan. At may kaso rin yan. Pag-resign na natin yan ngayon para sigurado tayong walang magnanakaw sa 2026 budget. Pero sino nga ba si Speaker Bogie D? Gaano ka maaasahan ang kanyang mga pangako na lilinisin niya ang korupsyon sa Kongreso? Gaano kalaki ang pag-asa na mapapanagot niya ang mga tunay na may kasalanan sa likod ng mga anomalya? Si Faustino Bogie de Guzman D. III ay kabilang sa isa sa pinakamakapangyarihang political dynasty sa Pilipinas, partikular sa probinsya ng Isabela. Siya ay anak ng dating gobernador doon na si Faustino D. Jr. At mula sa murang edad, na-expose na siya sa politika at sa pamamahala. Taong 1980 pa lang ay naging aktibong opisyal na si D sa kanilang barangay sa Kawayan, Isabela. At noong 1992, naging vice mayor na siya ng kanilang bayan. Makalipas lamang ang 2 buwan, naging alkalde na siya dahil sa pagbibitiw ng kanyang kapatid na si Benjamin D. na noon ay tatakbong gobernador ng Isabela. Sa loob ng 3 termino ay naging alkalde si Bogie D. ng Kawayan, Isabela, kung saan sa kanyang 4th termino ay naging isang ganap na lungsod na ang kanyang bayan. Mula 2001 hanggang 2010, siya ang kinatawan ng 4th distrito ng Isabela sa Kongreso bago siya tumakbong gobernador. At sa pagiging gobernador, 3 termino ang kanyang panunungkulan mula taong 2010. Mula naman 2019 hanggang 2025, nanungkulan siya bilang vice-gobernador ng Isabela. Malakas na kaalyado ng kanilang pamilya ang mga Albano ng Isabela habang mahigpit na katunggali naman ang mga Padaka. Noong June 30, 2025, muli siyang nanungkulan bilang congressman ng 6th District ng Isabela. Sa ngayon ay nasa humigit kumulang 10 miyembro ng kanyang pamilya ang may posisyon sa gobyerno, partikular sa lokal na pamahalaan ng Isabela. Sa kasalukuyang kongreso, kasama ni Bogie ang kanyang mga pamangkin na sina Representative Faustino Michael Carlos III at Representative Ian Paul D. na kumakatawan sa 5 at 3 distrito ng Isabela. Ang anak naman niya na si Echage Mayor Ino D. V at ang asawa nito na si Santiago Mayor Alyssa Sheena Tan D ay kapwa nagsilbi na rin sa Kongreso noon. Siguro naman ang political dynasty, hanggang para sa akin, ginagawa ng ang obligasyon at tungkulin ng isa. Habang ito dumadaan naman sa halalan, wala naman akong nakikita ring mali sa ginagawa dahil hindi naman ina-appointar kami. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses nang nagpalit ng alyansa sa politika ang angka ng mga D. Noong panahon ni Marcos Sr., sila'y sumusuporta sa kanya.
Pagkatapos ay lumapit sa mga Aquino matapos mapatalsik si Marcos at kalaunan ay bumalik na rin sa panig ng mga Marcos. Maliban sa mga programa para sa kalikasan, agrikultura, edukasyon at kalamidad, ang Isabela ay naging kaisa-isang lalawigan sa Region 2 na nasa top 5 most business-friendly LGU sa loob ng 7 taon at most business-friendly towards micro, small, and medium enterprises sa ilalim ng pamumuno ni Bogie D. Pero ang proyektong mas naging tatak ng kanyang pamumuno ay ang pinag-uusapang 82-kilometer Ilagan-Divilacan Road Rehabilitation Project na ayon naman sa ilan ay bat-bat daw ng mga anomalya at naging dahilan kung bakit isang plunder case di umano ang naisampa sa kanya sa ombudsman. Nang simulan ang proyektong ito noong 2016, nagkaroon daw ng lamat noon sa pagitan ng magkapatid na Napoleon at Faustino D. Si Faustino o mas kilala bilang Bogie ay gobernador noon ng Isabela habang si Napoleon ay kongresista ng 3rd District ng Isabela. Nagpasya noon si Napoleon na tumakbong gobernador at kalabanin ang kanyang kapatid na si Bogie. Katandem niya bilang vice-gobernador si Grace Padaka, ang pinakamahigpit na political opponent ng mga D. Nagpasya si Napoleon na kalabanin ang kanyang kapatid at ang katambal nitong si Rodito Albano dahil naniniwala siya sa mga aligasyon ng korupsyon tungkol sa kanyang kapatid, partikular ang tungkol sa Ilagan-Divilacan Road Rehabilitation Project. Inakusahan ni Napoleon ang kanyang kapatid na nasa likod ng maanomalyang Ilagan-Divilacan Rehabilitation Project na may presyong 1.6 billion na inutang pa daw sa Development Bank of the Philippines or DBP, payable for 20 years na ang collateral daw ay ang Internal Revenue Allotment or IRA ng probinsya ng Isabela. Ang kontraktor ng proyektong ito ay CM Pancho Construction Incorporated at isang proyektong naubos daw ang budget kahit hindi pa tapos. Batay sa report, umabot na daw sa 1.388 billion pesos ang naibigay na sa Pancho Construction, halaga na katumbas ng 96% ng proyekto, samantalang ang totoo 78.9% pa lang ang natatapos. Sinasabi din na nangutang pa ang pamahalaang panlalawigan ng Isabela ng karagdagang 450 million pesos. Sa planong 81 kilometer na kalsada, 64 kilometer pa lamang daw ang natatapos sa proyektong ito. Bukod dito, tinawag din na overpriced at nakakasira sa kalikasan ang proyekto dahil dumadaan daw ito sa ilang mga bahagi ng Isabela National Park at mga protektadong lugar sa kabundukan ng Sierra Madre. Ayon sa aligasyon, gumastos daw ang pamahalaang lokal ng 39 million pesos kada kilometro, samantalang sa pagtataya ng DPWH, dapat ay 5 million pesos lamang ang halaga ng bawat kilometro. Hindi rin daw dumaan sa public bidding ang proyektong ito. Dagdag pa rito, inakusahan din ang pamilya D sa iligal na pag-aangkin sa isang beach resort na tinatawag na Honeymoon Island. Ang Honeymoon Island ay nasa loob ng 45 km radius mula sa Palanan Point na idiniklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na wilderness area. Sa makatwid, kasama ang isla sa mga hindi dapat angkinin ng kahit na sino. Pero batay sa report, kinuha daw di umano ng pamilya D ang isla sa tulong ng 5 homestead patent o land grant na inisyu noong February 1994 na dapat sana ay null and void dahil salungat ito sa utos ng dating Pangulong Marcos. Liban dito, idiniklara ding National Protected Area System ang islang ito batay umano sa RA 7586 na nilagdaan ni Corazon Aquino, Fidel Ramos at Gloria Macapagal Arroyo. Pero dinevelop daw ang resort na ito ng mga D sa tulong di umano ng isang kumpanyang Chino. Dahil sa aligasyon ng korupsyon, nagsampa si dating Angadanan Isabela Mayor Manuel Siquian ng mga kasong 3 counts of plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act
at maling paggamit ng pondo ng bayan or malversation of public funds laban kay Congressman Bogie D na ayon sa kanya ay inendorso pa ng Office of the President. Dawit din sa kaso ang ilang mga opisyal ng probinsya, mga miyembro ng Bids and Awards Committee, ilang mga auditors at iba pa. Pero bago maganap ang halala noong 2018, muling nagkasundo ang magkapatid na Napoleon at Bogie D. Inatras ni Napoleon ang kanyang kandidatura sa pagkagobernador, kaya't naiwang nag-iisa si Padaka. Ayon kay Napoleon D, pamilya muna bago politika. Hindi naman umusad ang kasong isinampa laban kay Bogie D na naging dahilan kung bakit humingi na ng tulong si former Mayor Manuel Siquian sa Malacanang dahil na rin daw sa kawalang aksyon ng ombudsman na noon ay nasa ilalim ni dating Supreme Court Associate Justice Samuel Martires. 2 buwan ang lumipas, tikom pa rin ang bibig ng ombudsman sa kaso. 61 years old na si Speaker Bogie D at may mga akusasyon pa laban sa kanya tungkol sa korupsyon. Maraming tao ngayon ang nagdududa kung kaya ba niya talagang malinis ang Kongreso. Matagal nang nakaugat ang lumang sistema at maraming puwersa sa politika ang mahirap ng baguhin, lalo na para sa isang leader na may sariling kontrobersya. May ilan pa rin na naniniwala sa kanya dahil sa kanyang karanasan sa pamumuno sa Isabela at sa kanyang track record sa proyekto. Pero marami rin ang skeptical. Ang tanong ngayon, kaya ba ni Speaker Bogie D na hamunin ang status quo at talagang ipatupad ang transparency? O baka puro salita lang din ang mangyari? Sa huli, aksyon ang sukatan, hindi pangako. Kung mapatunayan niyang seryoso siya sa paglilinis ng korupsyon at sa pagpapanatili ng transparency sa Kongreso, pwede itong maging simula ng pagbabago. Pero kung hindi, posibleng magpatuloy lang ang lumang sistema na siyang punot dulo ng pagpapahirap sa taong bayan.